para sa kapatid. So ngayong umaga, tayo po ay medyo tatalakay ng medyo may hiwaga at kalaliman sa salita ng Diyos at kaya kailangan po natin taimtim na makinig. Amen. Kailangan natin maging observer sa lahat ng binibitawan ng mga ngaral na Biblia at saka quotes ng prophet. Kasi once na hindi tayo naging attentive, pwedeng lumagpas sa atin ngayong umaga ang isang kapahayagan na nakatago sa Bible at sa message ng prophet na hanggang ngayon ay patuloy na nahihirapan ang mga maraming preacher at message believer at kahit mga religion na unawain ang mga bagay na ito. Dahil ang Biblia, sabi nga ng prophet, ay love letter ng Diyos sa bride. Kaya kung hindi ka bride ng Panginoon, hindi mo ito maintindihan. Gaya ng sinasabi ng isang kasintahang lalaki sa kanyang kasintahang babae, kahit ano ang sabihin niyang I love you o mahal kita, hindi naintindihan ng iba yon kung hindi siya yung kasintahan ng lalaki. Kasi yung mga salitang yon ay sinasabi ng husband sa wife. So kahit marinig ng iba yon, walang dating. Kasi alam nila din na yung sinasabi ng lalaki na I love you, hindi para sa kanya, kundi para doon sa asawa, di ba? So ganun din sa atin. Bible ay love letter ng Diyos, pero pag hindi ka pa kabilang sa bride, hindi mo masyadong naiintindihan at pinapahalagahan yung sinasabi. Kasi hindi ka pa kabilang sa bride. Pero once nakabilang ka na sa bride, mararamdaman mo na ang bawat sinishare na word of God at message ng prophet. Amen? Alright, so sa hindi pagtatagal, amen? So tayong lahat ay pinagpala na ng Panginoon, richly ngayong umaga, at happy anniversary sa Iban at saka sa Bride of the Lord Jesus Christ. Pang ilang anniversary ito? 13, ba? Praise the Lord. So, palakpakan natin ang Panginoon. At gaya ng sinabi natin, meron tayong bagong church order ngayon. Kung may anniversary ang isang church, ang mga membro ay maghahatid ng gift sa altar. Yung member ng Bride of Christ, San Jose del Monte, naka-ready ba kayo? May dala na ba kayo mga gift nyo sa mamaya? Na-announce mo ba? Iba? Hindi. Hindi mo na-announce. Ikaw ang may pagkakamali. At pagkukulang kung walang gift dito mamaya. Pero kami, may gift kami. Isang sakong bigas. At saka konting cash. Meron bang cash o bigas lang? So, good to see our co-ministers dito, si Pastor Arnold Doseo. Kasama natin, siya yung may-ari ng van na narkilan ng Victoria Bride. So, isang kagalakan na makasama natin sa umagang ito. May mga bisita po ba rito? Taas ang kamay. Bisita. Wala po? Walang bisita rito? O meron? Baka nahihiya. Lahat po ba ay mga believer na dito? O, pumahiya. Mga bisita po dito, taas ang kamay. Sino po mga bisita? Wala. Baka meron, nahiya lang po kayo. Huwag kayong mahiya. Alright, so ngayong umaga, sa hindi po pagtatagal, so i-ready na natin ang ating mga tenga, mata, isip, puso, para simulan na po natin itong ating pagtuturo ng salita ng Diyos at message ng prophet sa huling mga araw. Amen? Ready na po ba? Amen. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga, alam ko tayo naka-live at
maraming nanonood sa atin ngayon. So, God bless sa ating mga invisible audience sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa iba't ibang panig ng mundo, kung sila'y nanonood ngayon. Amen? So, ngayon, the title of this message is The Fall of Theophany. Ang pagkahulog ng Theophany. Alam natin na ang salitang theophany ay isang malalim ito na doktrina at aral sa denominations, sa mga scholars, sa mga Bible school, at maging sa mga ministers at mga members. Pero by the help of the Holy Spirit, sisikapin natin ito maipaliwanag ng simple para maunawa ng lahat. Tagalog ay ang pagbagsak ng theophany o pagkahulog ng theophany. Okay, so pakinggan natin ang mga verses at quotation ng prophet para maunawaan natin ang mensahe nito ngayong umaga. Amen? So, balikan natin ang Romans 5 verse 12. Sabi rito, kung paano sa pamamagitan ng isang lalaki, amen, ng isang tao, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Amen? So, ibig sabihin, dati walang kasalanan. Merong nagbukas ng pintuan para pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At sabi rito, may isang lalaki na sa pamamagitan niya ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At alam natin na yung isang lalaki na yon, pag binasa natin ang buong chapter ng Romans 5 ay si Adan. Ang lalaking nagpapasok ng kasalanan sa sanlibutan. At nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ang kasalanan ay nagdulot ng kamatayan. Amen po? Amen. So magkakambal po ang kasalanan at ang kamatayan. Tama po? Amen. Hindi naghihiwalay yan. Yung sin at saka death. At pag nagbasa kayo ng mga ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Kristo, merong sinasabing, the gates of hell shall not prevail against the true church. So gates, plural. At kung inyong babasahin ang banal na aklat, ang Biblia, makikita ninyo na isa sa mga pintuan or gate ng impyerno ay ang kasalanan. Amen? Kaya nga sabi sa Bible, sa Proverbs, ang babaeng nabubuhay sa kasalanan, amen? Siya ay pintuan ng impyerno. Amen po? Tama, nasa Proverbs yun. Na huwag kang sumama sa babaeng masama kasi siya ay pintuan ng impyerno. Kita nyo? At kung inyong mababasa sa banal na aklat, ang kamatayan ay isa sa power ng dyablo. Amen? Isa sa kapangyarihan ng impyerno ang kamatayan. Dahil sa pamamagitan ng kamatayan, pag namatay ngayon ang isang tao na hindi siya naglilingkod sa ating Panginoon, amen, saan pupunta kanyang kaluluwa? Alam natin sa aklat ng Mateo 10:28, ng impyerno ay lugar kung saan ang mga uod at apoy hindi namamatay. Doon dadalhin yung kaluluwang namatay. So, ang kamatayan at kasalanan ay mga pintuan ng impyerno. Everybody say amen kung ano. Pero sabi ng Biblia, sa true church ng ating Panginoon, to God be the glory, hallelujah, the gates of hell
shall not prevail against it. Everybody say praise God. Purihin ng ating Panginoon. Diba? So sinabi ng ating Panginoon yun, so be it. Amen? So kung kabilang ka sa church na yon, hindi magtatagumpay ang mga pintuan ng impyerno sa iyo. Amen? Hindi magtatagumpay sa iyo ang kamatayan at ang kasalanan sapagkat sinabi na ng ating Panginoon. At pag sinabi ng ating Panginoon, di yun mababali. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Diba? Kaya nasa ilalim tayo ng proteksyon ng ating Panginoon. At inigay niya ang kanyang dugo na proteksyon para sa atin. Amen? If we confess our sins, amen, He is just and faithful to forgive us. Diba? Kaya ang fellowship natin ay under the blood of the Lord Jesus Christ. Amen? Blessed be the name of Jesus. So yun po yung ating nalalaman sa Word of God na sinasabi ng banal na salita ng Diyos. At hindi lamang si Adan ang pinasok ng kasalanan at kamatayan, kundi ang sabi rito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat. Bagamat si Adan lamang ang nagkasala, pero binuksan ni Adan ang pintuan ng kadiliman para ang lahat ng puwersa ng impyerno ay pumasok sa Eden na nilikha ng Diyos. Kaya, malalaman natin mamaya, mga minamahal na kapatid, sa mga talata ng Bible, kung ano ang nangyari sa mundo at sa tao nung magkasala si Adan. Ngayon, magtanong muna tayo ngayong umaga, what is man? Ano ba ang tao? Amen? At kung ating sasagutin yan sa Bible, sa 1 Thessalonians 5:23, pwedeng pakibasa. Tulungan tayo ng ating mga kamanggagawa. May microphone dyan at saka ano. Sige, go ahead. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Everybody say amen. So dito nakita natin na tayong mga tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Amen? Body, the outward man. Amen? Itong outward man. Spirit, inward man. Yung pangalawa. And then yung soul, yung inner, pinakaloob. Yan ang bumabalangkas sa ating mga tao. Amen? Ay ingatang buo, amen, ng Diyos hanggang sa kanyang pagparito. So, hindi lamang yung soul ang dapat ingatan, laban sa kasalanan at kamatayan, hindi lamang yung spirit ang dapat ingatan, laban sa kamatayan at kasalanan, kundi pati rin ang katawan. Amen? Kailangan siyang mamuhay ng may kabanalan, yung katawan. Amen? Kasi maaring mamuhay ng may kabanalan yung soul mo at inward mo, sabi nga ni Paul, Apostle Paul, na I delight in the law of God, my inward man. Natutuwa ang aking espiritu sa mga kautusan ng Diyos. Ngunit ang aking katawan ay bilanggo ng kasalanan. Tama? Romans. So that is why, mga minamahal na kapatid, pinapakita ng banal na aklat na hindi dapat ganon. Na ang espiritu ng tao ay nalulugod sa Diyos, nalulugod mag-church, magpuri, magpasalamat,
Pero ang kanyang katawan ay nagagamit sa kasalanan. Hindi daw dapat gano'n. Dapat body, spirit, and soul ay ingatang buo ng Diyos sa kabanalan. Amen? Hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Amen? At sa tulong ng ating Panginoon, walang imposible. For with God, there is nothing impossible, sabi ng Bible. Amen? So, ang una nating tanong, what is man? Sinagot ng 1 Thessalonians 5:23 na ang tao ay binubuo ng katawan, espiritu at kaluluwa. Pero, ano ang sabi ng propeta ng Diyos tungkol sa kaluluwa ng tao? Itong babasahin kong ito ay hindi ito pamilyar sa maraming end-time message believer at mga scholar. Pero ito ay katotohanan na binanggit ng propeta tungkol sa kaluluwa. Sa message sa pinamagatang Hebrews chapter 2, 1957, ni Prophet William Branham, sinabi niya sa paragraph 279 ng ganito, now when man become into that body, nang ang tao ay gawing katawan ng Diyos. Amen? Genesis chapter 2, verse 7 yun. Okay? Doon sa katawan na yon, kontrolado niya ang lahat ng isda. Ang lahat ng mga ibon at ang lahat ng mga hayop sa lupa ay kontrolado ni Adan. Amen? Niwala po ba tayo doon? Ngunit wala pang tao na pwedeng magbungkal ng lupa. Genesis 2. Ginawa niyang lalaki at babae sila, pero wala pa na maaaring magbungkal sa lupa. Kaya ang Diyos, mula sa alabok ng lupa, ay dumampot siya ng alabok at binigyan niya ng anyo yung alabok ng kamay na kahawig ng chimpanzee. Binigyan siya ng paa na kahawig ng oso. Ginawa siya ng Diyos sa ganung larawan sa katawang lupa, na kahawig sa larawan ng mga hayop. Kaya ang substance ng mga hayop ay pareho sa substance ng katawan ng tao. Sabi ng prophet. At sinuri yan ng mga siyensya, parehas lang. Yung 16 elements sa hayop ay nandito rin sa tao. Amen? Pero hindi tayo galing sa unggoy. Amen? Maliban lang kung yun ang gusto mong pinanggalingan o nasa sa iyo. Okay? Kasi may mga ganong tao na ang paniniwala nila sila'y galing sa unggoy. At sila'y nag-evolve. At sila'y gumapo noong 20th century. Amen. Pero alam natin na yun ay mali, di ba? Sapagat bawat tao, bawat hayop ay may kanya-kanyang wangis. So sabi rito, ikaw ay merong calcium, potassium, petroleum, cosmic light. Kagaya din ng mga nasa hayop. Sabi niya, but it is not the same flesh. Okay? Mas mataas na uri tayo ng laman. Everybody say amen kung nanawa natin yun. Okay? It's a different flesh from animals, but the difference between animal and a man, anong kaibahan ng animal at saka ng tao? God put a soul in a man. He did not put it in the animal. So wala daw kaluluwa ang mga hayop. Ang meron lamang kaluluwa ay ang mga tao. Amen?
At ang kaluluwa kasi, yun yung tinatawag ng prophet na may free will. May karapatang pumili. Whereas ang hayop, kung ang aso pinakain mo ng tinik o ng mga tira-tira mo, kahit wala ng lasa, at ito ay nilangaw na, wala siyang choice. Kundi kainin yung tira-tira mo. Unlike ikaw, pag nilangaw na yung kinain mo, ayaw mo nang kainin. Tama? At kahit nga, ikaw ang umuya sa kinain mo, pag niluwa mo, ayaw mong kainin. Tama? Sino sa inyo ang nagsukat as kinain nyo rin? Wala, di ba? Kasi, nakakadiri na yon. Bagamat laway mo rin yon. Amen? Galing sa bibig mo yon. Amen? Pero hindi mo na sinusubo uli. Tinatapon mo na. Tama? Kasi meron kang free will. Amen? At doon sa free will mo, ayaw ko nang kainin to. Amen? Dahil ang paglunok sa sinuka ay may sinasabi sa Bible na sila'y bumalik gaya ng aso na kumain sa suka. Gaya ng baboy na pagkatapos malinisan ay muling naglublob sa putikan. So, yun yung dahilan kung bakit ayaw na nating lunukin kahit na lechon pa yan. Amen? Pag naisuka na natin, nailabas na natin, hindi na talaga natin kinakain. Pero yung aso, kahit isuko niya, yung kakainin pa rin niya. Kasi walang kaluluwa yung hayop. Tayo lang yung merong gano'n. Everybody say amen kung nasunod natin. Ngayon, itong sabi ng propeta, he did not put it in the animal, yung soul. Because the soul in that man is that theophany. Amen? Ang tawag ng propeta sa soul natin ay theophany. Anong ibig sabihin ng theophany? Ito ay galing sa dalawang salita. Theo means God. Phany means the shape or the likeness. Yun ang ibig sabihin ng theophany. The shape of God or a God, mga kapatid. Ang larawan, ang anyo ng Diyos. So ito sa message of the hour, marami ang hindi nito tumatanggap na yung soul natin ay tinawag ng prophet na theophany. Kasi merong gumugulo sa isip nila sa mensahe, yung sinabi ng prophet na we bypass our theophany. Kaya dahil doon sa quotation na yun ng prophet na we bypass our theophany, karamihan ng teaching ngayon sa end time, ang theophany natin na iwan sa langit. Wala dito sa kaluluwa. Dahil doon sa salitang we bypass our theophany. So, kung walang revelation ng isang mangaral dito sa end time, hindi niya mapagtatagpo-tagpo ang mga quotation na to, kundi lalo niyang guguluhin ang mensahe ng Diyos at kapag ito'y pinakain niya sa mga membro niya, magiging ganon ang mga membro niya. Magiging magulo din ang isip. Kaya, nakakalungkot na kahit nandito ka na sa end time, hindi nangangahulugan pure ka. Kasi marami pa rin nandito sa end time na kung kailan sila naging end time, lalong naging magulo ang kanilang aral sa Biblia at sa mensahe. Dahil sa kawalan ng revelation, nagdadagdag at nagbabawas sila sa statement ng message. Kaya kailangan talaga ang Holy Spirit sa mga bagay na ito. Now, another quotation na sinabi ng prophet sa Hebrews, question and answer sa Hebrews part 3, 1957 niya, sa paragraph 847, what do we do? Anong ating gagawin? To my dear sainted brother,
sister. Before the foundation of the world, when God created you in His image. Tayo daw ay nilikha sa kanyang larawan. Amen? Anong larawan ng Diyos? Pakibasa, John 4:24, mga kapatid, para malaman natin ano ba yung larawan ng Diyos. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. Amen. So yan ang larawan ng Panginoon. Anong larawan ng Panginoon? Espiritu. Amen. So doon tayo nilikha. Sa image na yon, sa Genesis 1:26, let us make man in our image. Amen? Sa verse 26, kaya lang hindi binabasa yon ng mga Trinitarian, yung 27. Doon lang sila nag-i-stuck sa 26. Kasi doon sa 26, lumalabas, parang maraming lumikha sa tao. Tama? Pakibasa. Genesis 1:26, mga kapatid. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the beasts of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Amen. So sa English, amen, sa Tagalog, pakinggan po natin. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa hipagawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. So itong verse 26, ito yung pinakapaboritong verse ng mga kapatid natin Trinitarian. Kasi dito, parang kumakampi sa kanila yung as sa kanilang Trinity. Yung salitang awar, sabi niya, tumutukoy sa tatlo. Pero pagka binasa mo naman doon, wala namang nakalagay na tatlo. Kundi ang nakalagay ay as and awar. At dahil sa kanilang interpretasyon, agad nilang kinongklud na ang lumalang ng langit at ang lupa at tao ay tatlong persona. Pero, ayaw nilang ituloy ang pagbasa sa verse 27. Yung actual na creation na. Kasi sa verse 26, plano pa lang. Let us make man. Doon sa actual, verse 27, Brother Seth, anong sabi? So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. See, sa actual na creation, isa lang ang lumalang. Naging personal pronoun. God created man in His. Personal, hindi tatlong lumalang. Bakit sa plano parang marami sila? Eto, dyan nagugulo ang reliyon. Sabi ng mga oneness, Pentecostal, uy, ang tinutukoy dyan yung mga anghel. At babasa rin sila ng Bible kung saan gumamit ang Diyos ng salitang, let us go down. Kaya sabi nila, ito ang suporta na yung Genesis 26, yung tinutukoy ng Diyos na us ay mga anghel. Ang gagaling. Gagamit talaga ng verse. Kaya ikaw naman na nakikinig sa kanila, akala mo, ang galing. Talagang mga anghel nga ang kausap ng Diyos. Then, babasa pa sila ng teksto, sabi ron, na ang Diyos ay nagkaroon ng pagpupulong sa langit kasama ang host of heaven. Kaya sabi ng mga oneness, ang as ay tumutukoy sa mga anghel. Amen? Pero ang problema lang, ang sabi ng Bible, tayo ay create hindi sa image ng anghel, but lower than the angel. Everybody say amen. Diba? Amen. So kung tayo nilikha, lower than the angel, hindi tayo created in the image of the angels. Tama? So yun ang problema ng mga oneness.
Dahil din naman tayo create according to the image of the angels. Everybody say amen kung nasundan natin. So saan tumutukoy yung salitang us? Amen? Na pagdating sa 27 ay naging personal pronoun singular na lang ang lumika. Pero sa plano, amen? Sa plano, parang plural o dalawa. Sino ang tinutukoy doon sa us and our? John 1:1, pakibasa mga kapatid. Diyan ba kayo mga kapatid? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula siyang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. O, nakita niyo mga kapatid? So dito, makikita mo mga kapatid, na nang pasimula ay ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. Amen? At ang salita ay Diyos. Nung mabasa na naman ito ng mga kapatid natin sa relihiyon, sa dating dana Jehovah, dalawa ang Diyos. Ang salita at ang Diyos na kasama ng salita. Kaya maraming sekta ngayon ang niniwala na dalawang Diyos, isang tatay at saka isang anak. Dahil sa John 1:1. Hindi naintindihan ng mga tao, mga talatang ito. Kasi pag hindi ka binigyan ng Diyos ng revelation, pwede kang maduling. Na bagamat ang sinasabi ng Biblia, there is only one God. Amen? Pag binasa mo Genesis to Revelation, ang nakasulat dyan, Holy One. Hindi Holy Three. Hindi Holy Two. Holy One. Amen? Of Israel. Amen? At sinabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 8, na sa ganang atin ay meron lamang isang Diyos. Amen? At kung titingnan mo, maging ang diablo nagpapatotoo. Amen? Sa James chapter 2, na meron lamang isang Diyos. Bakit niya alam? Dati siyang anghel sa langit, na ang pangalan niya ay Lucifer. At alam niya kung ilan ang persona ng Diyos sa langit. Isa lamang, sabi ng diablo. Amen? Kaya minsan, nakakalungkot na ang diablo mas marunong pa sa mga Trinitarian tsaka Tunes. Amen? Bakit? Sapagkat yung diablo kasama ng Diyos nung pasimula, kaya alam niya. Kaya nga sa, mga kapatid, kung titignan natin, di ba? Diyan sa Revelation chapter 4, nang bumukas ng langit, verse 1 and 2, makikita nyo na isa lamang ang nakita ni John sa langit. Pakibasa. After this I looked, and behold, a door was opened in heaven. And the first voice which I heard was, it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven. One sat on the throne. O nakita nyo mga kapatid? Nakita ni John ang langit bumukas. Amen? Nakita niyang bukas ang pintuan sa langit. At nakita niya, doon sa langit ay meron lamang isang trono. At merong ilang nakaupo? Isang nakaupo. So paano mong sasabihin ng Diyos ay 3 at 2? Ang Biblia mismo ang nagpapatunay na isa lamang ang trono sa langit. At isa lang ang nakaupo. Pero marami kasing nababasa sa Bible, kapag wala kang revelation, malilito ka. Kasi may nakasulat din dyan sa Bible na si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya yung mga nagbabasa na walang revelation, ginawa nilang times 2 ang trono. Trono ng Diyos at saka trono ni Kristo sa kanan. Ginawa nilang dalawa kasi sabi si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Hindi nila naintindihan
na may ibig sabihin ng kanan. Sa Bible, pag sinabing kanan, power at kaluwalhatian. O basa ninyo sa Mateo yan, tsaka sa Mark. Si Kristo nakaupo sa kanan, meaning, nakaupo siya sa kaluwalhatian at sa kanyang kapangyarihan. Walang dalawang trono, mga kapatid. Amen? Yan ang mystery ng Bible. Pag wala kang revelation, mga minamahal na kapatid, at hindi ka talaga tinawag ng Diyos, guguluhin mo lang yung mga tao. Sa halip na makapagturo ka ng tama, lalo mong ginugulo isip ng mga tao. Amen? Sapagkat hindi lahat binigyan ng Diyos ng karapatan magturo ng salita ng Diyos. Meron lamang talaga siyang mga tinawag para dyan. Amen? Meron naman tinawag ng tatay tsaka nanay, sabi mag-aral ka sa Bible school, nag-aral, nag-graduate, nagpastor, pero si nanay at tatay ang tumawag. Amen? Merong tinawag din ng kanilang kapwa, "Oy Brad, saan ka galing? Tagal tayo nagkita. Graduate ako ng Bible school, Brad." "Oh, ganda ba? Maganda, mag-aral ka din." So nag-aral din. So tumawag sa kanya yung kanyang kaibigan. Nagsabi sa kanya mag-aral siya ng Bible school. Amen? So, sa dinami-dami ng Bible school ngayon sa buong mundo, kung ang relihiyon sa Pilipinas ay 5,000, 5,000 din ang Bible school. At yung 5,000 Bible school na yan ay iba-iba ng aral yan. Pag nagsalubong sa daan yan, magdidebate yan. Kasi iba-iba yung aral na natutunan nila. Tama? Pero yung taong nag-aral sa ilalim ng Espiritu Santo, yung taong tinuruan ng Holy Spirit ni Jesus, mga kapatid, kagaya ng mga apostol, nagtataka yung mga Sanhedrin, basa sila ng kasulatan sa templo. Nagtataka sila sa mga apostol, bakit ang huhusay mga aral? Amen? At may power pa magpagaling. Sila wala. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang mga mangmang na mga ngaral na to? Mga mangingisda lang naman to. Amoy malangsa pa mga damit ng mga yan. Pero sila ang ginamit ng Diyos. Amen? Ang Diyos hindi tumitingin sa taas ng pinag-aralan. Ang Diyos, siya bumipili kung sino ang kanyang tatawagin. Si John the Baptist. Diba? Si John the Baptist. Wala namang pinag-aralan si John the Baptist. Training siya ng Holy Ghost sa ilang. Ang damit niya, ang gaspang, na balat ng hayop. At ang kanyang balbas ay makapal. At may mga mantsa pa ng tipaklong na kinain niya. At honey. Pero paglabas niya sa mga tao, nangaral si John the Baptist ng may katapangan sa mga tao. Amen? At sumampalatayang maraming tao nagpabautismo kay John the Baptist. Bakit? Nakita nila kay John the Baptist ang power ng Holy Spirit. Hindi siya training ng seminaryo, hindi siya training ng tao. Siya training ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, ng wisdom ng Diyos. Hindi siya nag-aral ng seminaryo, direct sa langit ang karunungan binigay kay John the Baptist as prophet. Si Elijah, amen? Powerful na prophet. Wala ring seminaryong pinasukan. Siya ay rektang tinawag ng Diyos at binindicate at binigyan ng signs and wonders na hindi mo makikita sa maraming mga ngaral. Ganun ang Diyos pag tumawag. Amen? So dapat, pag nangaral ka, tinawag ka ng Panginoon. Yun ang importante sa lahat, mga kapatid. Alright. So, ikalawang quotation, sinabi ng prophet dito, mga kapatid. No? Na tayo ay nilikha sa larawan ng Diyos. In our likeness. Ano yung likeness ng Diyos? Theophany. Yun yung likeness ng Diyos. Yung kanyang image ay spirit. Tama? Pero yung kanyang likeness, magkaiba kasi ang likeness sa image. Kaya, sabi roon, let us make man in our image. Ano yung image? John 4:24, spirit. And in our likeness. Ano yung likeness? Yung theophany, sabi ng prophet. Yung shape. Yung form ng Diyos. Kaya pag walang revelation, nagbabasa ka ng Genesis 1:26, ano kaya yung image? Ano kaya yung likeness? Pero ibinigay ng Diyos ang revelation sa prophet na yung image ay tumutukoy sa soul, sa spirit, at yung likeness ay tumutukoy sa shape.
ng theophany, mga kapatid. Nasundan po ba natin, mga minamahal kapatid? Okay, so ngayon, sabi niya sa message niya na yan, when God created you, He made you a theophany in His image, in His likeness, at theophany. But, sabi rito, God never became flesh yet. Hindi pa naging laman ng Diyos dito. Pero ang sabi ng prophet, pero siya ay nasa anyong theophany na. O, kita nyo mga kapatid, wala pa yung flesh. Wala pa yung word body ng Diyos. Pero nasa theophany na ang tao at ang Diyos. Amen? Dahil ang Diyos theophany, kinopya tayo doon, kaya theophany rin tayo. Everybody say amen. Hallelujah. Now, itong revelation na to, mga kapatid, na hindi mahagilap ngayon sa end time, kahit anong basa ng mga preacher dito sa end time, amen? At alam ko lahat ay sincero sa end time magbasa ng message. Pero, again, dito na-apply yung sinabi sa Matthew 11 na, no man knoweth the Father but the Son. Walang nakakilala sa Ama, kundi ang Anak. At walang nakakilala sa Anak, kundi ang Ama. At yung karugtong doon ay mabigat. Sabi roon, and to whom shall the Son of Man will reveal Himself? So, merong isa pang tao nakakakilala sa Diyos at sa Anak. At sabi roon sa verse na yon, yung taong pagpahayagan ng revelation ng Diyos. So, hindi lamang si Kristo nakilala sa Ama, hindi lamang ang Ama nakilala sa Anak, kundi meron pang mga tao na sabi ng Diyos na kanyang i-reveal ang revelation ng pagka-Diyos sa kanila. Already say amen. Diba? To whom shall the Son of Man will reveal Himself? Kita nyo? Sino kaya yung whom na yon? Kayo ba yun? Taas ang kamay kung kayo. Amen? Palad ka kung isa ka doon sa whom na yon. Amen? To whom shall the Son of Man will reveal Himself? So dito, theophany na ang Diyos, theophany na ang tao sa anyong kaluluwa, pero wala pa siyang katawan. Okay? Itong mga quotation na to ay hindi maapuhap ng marami sa end time. Kaya napakagulo ng theophany nila. Hindi nila alam kung saan. Pag tinanong mo yung mga dalawang kaluluwa, ang theophany nila nasa 7 dimension daw. Amen? Ano yung 7 dimension? Kung saan ang Diyos ang kanyang trono. Nandun daw. Bababa kapag na-born again ka. Kaya magkakaroon ka ng new soul. Yan. So yung iyong theophany, soul, bababa mula doon sa 7 dimension, the moment na born again ka, dahil namatay yung luma mong kaluluwa, papasok yung bagong kaluluwa galing sa ikapitong langit. Amen? Kaya ginugulo nila ang mga message, ang mga membro nila. Siyempre, mga membro naman, siyempre, alaman mag-disagree ka sa pastor mo. Siyempre, amen ka ng amen. Diba? Kahit mali na yung sinasabi, siyempre, loyal ka, amen, amen. Sisigaw ka pa siguro, tatalon, amen. At maaring may dala ka pang garland mula doon sa gate, sasabit mo kay pastor, kahit ang sinasabi niya, 2 o 3 kaluluwa mo. Kasi loyal ka kay pastor eh. Pero hindi mo alam, maganda yung pagiging loyal mo kay pastor, kaya lang, pati sa maling aral ni pastor, nadamay ka sa pagiging loyal. Yun ang isang bagay na hindi maganda. Mabuti maging loyal sa pastor. Tama? Pero kapag mali ang tinuturo ng pastor, sunod ka pa ng sunod, hindi na maganda yon. Amen? Maghanap ka na ng ibang pastor. Pagka ganon. Hindi masama yun maghanap ng ibang pastor. Kung ang pastor mo mali ang aral. Amen? Kung ang pastor mo hindi tamang mensahe. Amen? Pwede mo siyang i-divorce. Sabi ng prophet, spiritually. Amen? At mag-asawa ka spiritually ng ibang pastor na nagtuturo ng tama.
Pero kung nagtuturo ng tamang pastor mo, walang mintis ang aral niya, hindi mo siya pwedeng i-divorce. Kasal ka sa kanya till death do us part. Everyone say amen. Dahil ang pag-aasawang physical ay pareho sa pag-aasawang spiritual. Hindi ka pwede magpalit-palit ng pastor dahil lamang sa nagalit ka, nagtampo ka. Kailangan, ang dahilan mo, mali ang kanyang mga aral. Mali ang kanyang turo. Kasi nakasulat sa Bible yun. Sinabi rin ng prophet, when the man leave the word, leave the man. Kapag iniwan ng pastor ang salita ng Diyos, iwanan mo ang pastor, sumunod ka sa salita ng Diyos. Amen. At applicable yun sa amin, sa akin, sa bride. So, ang elder hindi nagtuturo ng tama. Ang elder din nagtuturo ng mensahe ng prophet. Pwede mo akong i-divorce. Ipagpalit niyo ako sa ibang elder, ibang pastor na nagtuturo ng tama. Hindi kayo pwede maging loyal sa tao kung mali ng tao. Amen? Nagiging loyal lamang tayo sa tao hanggat yung tao na yon ay nanatili sa Word of God. Kaya nga sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Hindi ka pwedeng humiwalay sa pastor mo hanggat siya ay nangangaral ng tama. Kung nag-preach siya, nasaktan ka, hindi yun sapat. Amen? Kailangan, meron ka ding loyalty. Pero ang loyalty mo sa kanya, may limitasyon. Hanggat siya'y nananatili sa katotohanan. Amen? Maliwanag po ba yun? Marami kasi, mga pastor ito, hindi ko naman nila lahat. Ang pastor, paborito nilang gamitin sa message, stay with your pastor. Yan, paborito nila yan. Love your pastor. Paborito nila yan. Obey your pastor. Talagang paulit-ulit yan. Support your pastor. Ito naman sinabi ng prophet yun. Pero yung sinabi ng prophet na kapag wala na sa tamang mensahe ang pastor, change your pastor, di nila ginagamit yun. Tinatago nila sa mga tao yun. Kaya ako hindi ako nagtatago ng quotation. Kasi hindi naman ako takot iwanan ng tao. Kasi kung ikaw ay nangangaral dahil lamang tinawag ka ng tao at nagpapasunod ka ng tao, mamimili ka ngayon ng quotation at verse na magaganda. Ipiliin mo lang yung pabor sa'yo. Yung medyo hindi pabor, tatago mo sa tao yon. Pero kung hindi ko tinatago yung mga... Kung sinabi ng prophet na change your pastor, sign mo yon. Pero may dahilan, ba't ka magpapalit ng pastor? Dapat mali yung aral niya. Kahit mabait siya, kung mali ang aral niya, change your pastor. Amen? Kasi yung word of God ay importante sa lahat. Hindi yung tao. Ang tao ay vessel lamang. Ang tao ay daluyan lamang ng Panginoon. Mga kapatid. So, naunawan po ba ng lahat? To God be the glory. Praise the Lord. Amen? So, maring hindi ito pabor sa iba na nakakapanood, but that is the truth, mga kapatid. Okay? Ngayon, sa message ng prophet na pinamagatang sa question and answer, Hebrews Part 3, 1957, sabi niya dito. Okay? Paragraph 823. When the Logos went out of God. Ayan, may lumabas daw sa Diyos. At ang tawag ng prophet doon sa lumabas sa Diyos ay Logos. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. May lumabas galing sa Espiritu ng Diyos. At tinawag ng prophet yung lumabas galing sa Espiritu ng Diyos, tinawag na Logos. Ano yung katumbas ng Logos? Theophany. Kasi pag sinabing Logos, the expression of God's mind. The expression of God's thought. Amen? Kaya bawat isa sa atin ay marunong magsalita. Amen? Pero bago ka magsalita, galing muna dito. Amen? At ang tawag doon sa lumabas na salita sa bibig ng Diyos ay Logos. Pero ang tawag sa salitang lumabas sa tao ay ano? Hindi Logos. Rema. Yan ang kaibahan ng Diyos sa tao. Pag nagsalita ang Diyos, makapangyarihan. Pag nagsalita ang tao, minsan sinungaling. Kaya rema lang ang tawag. At ang rema, pwede yan i-attribute sa mabuti at masama. Pero ang Logos, hindi siya pwedeng i-attribute sa masama. Pawang mabuti lang ang Logos. Everybody say amen kung ano naman natin. Diba? Sa denomination, gamit sila ng gamit ng rema eh. Ikaw, iban, alam mo yan, galing ka sa seminaryo. Diba?
Rema ang gamit sa denomination. Di nila naintindihan na ang Rema could be used for good and bad words. Pero ang Logos, mabuti lang yan. Eternal thoughts ng Diyos kasi ang Logos. Samantalang ang Rema ay pwedeng temporal thoughts galing sa tao. Everybody say amen kung nawa natin. Mga kapatid, yan ang mga namimintis sa seminaryo. Mga kapatid, ng mga great teachers nila. Amen? Pero ang mga revelation na yan kasi ibinigay ng Diyos sa prophet. Kay Brother Branham. Kaya, mas malinaw ang nakikita ng prophet kaysa sa mga seminarista. Kasi ang prophet ay direct nakatutok sa Diyos, ang kanyang mind and heart and soul. Hindi na-filter ang thought ng Diyos pag prophet ang kausap. Amen? Direct talaga nakaisipan ng Diyos ang dumadaloy sa mind and heart ng prophet. Kaya, pag nagsalita ang prophet, thus saith the Lord. Ang Diyos mismo nagsasalita. Amen? Ginagamit lang yung prophet, yung bibig niya. Alright, so sabi niya rito, may lumabas sa Diyos. Alam niyo ba na may lumabas sa Diyos? Ano yung tawag sa lumabas sa Diyos? Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Lumabas sa Diyos. Oh. Ngayon, John 1:18. Tingnan natin yung sino yung lumabas sa Diyos. Amen? John chapter 1, verse 18. No man has seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. O, tingnan nyo mga kapatid, walang tao nakakita sa Diyos. Kasi nga, ang Diyos ay Espiritu. Luke 24, verse 47, ang Espiritu walang laman at buto. Kaya hindi mo talaga siya makikita. Kahit anong gawin mo, hindi mo makikita ang Diyos. Wala siyang laman at buto. Espiritu siya. So, anong ginawa ng Diyos para makita siya? Amen? John 1:18. Lumabas mula sa kanyang sinapupunan ang kanyang bugtong na anak. John 1:18. The Logos, the Theophany. No? Tingnan nyo, mga kapatid, mula sa Diyos na Espiritu ay ipinanganak niya, inilabas niya, inexpress niya ang kanyang katawan. Kaya tinawag yun na Logos Theophany o Word Body. John 1:18, pinatunayan niya, di ba? Na mula sa Diyos ay lumabas ang bugtong ng Ama, ang anak. Sino yun? Mga kapatid, yung lumabas, galing sa Ama. Si Lord Jesus Christ, ang anak. Amen? At nang lumabas yun, anong nangyari sa Ama? Hebrews chapter 1, verse 3. Oh my, hallelujah. Pansinin niyo to. Ito ang dakilang revelation ng Godhead na binigay ng Diyos sa bride. Pero hanggang ngayon, kinakapa ito ng relihiyon. Hindi nila maintindihan. Amen? Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, pag nagbasa ang mga dating daan sa John 1:1, dalawang Diyos nakikita. Isang tatay, isang anak na maliit. Pag nagbasa ang mga kapatid natin, Jehovah, dalawang Diyos, senior at junior. Ginawa nilang alak, mga kapatid, ang pagka-Diyos. Ngayon, dito natin nakikita kung paano pinapaliwanag ng Biblia through the Holy Spirit sa prophet kung paano nag-evolve ang Diyos from spirit into human form. Okay, Hebrews chapter 1, verse 1 to 3. Pakinggan po ninyo mabuti mga minamahal na kapatid. Amen? Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. See? Nagsalita ang Diyos sa huling mga araw sa pamamagitan ng kanyang anak. Tuloy? Na siyang itinalaga ng tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Na siyang itinalaga ng tagapagmana ng lahat ng bagay. Nasa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Nasa pamamagitan ni Kristo ginawa ang sanlibutan. Sinong gumawa ng sanlibutan? Si Kristo. Amen. Hindi ang Ama, si Kristo ang gumawa ng sanlibutan.
Dahil yun ang ginusto ng Diyos. Na ilabas niya ang kanyang anak mula sa kanyang sinapupunan para siya ang gagawa ng mundo. Tuloy, pakinggan natin. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Palibhasa siya ang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Gaya ng araw. Ang araw may sinag. Tama? Tama? Yung sinag ng araw, at ang sabi ng Biblia, ang sinag ng Diyos ay si Kristo. Tuloy. At tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. At tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Nagkaroon ng mukha ang Diyos. Diba? Nagkaroon ng mata ang Diyos. Nagkaroon ng kamay at paa. Yun, si Kristo. Tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Sinadya ng Diyos na magpakita sa anyong tao para makita natin ang mukha ng Diyos. Sundan natin ang Kolosas 1:15. Mapapansin ninyo mga kapatid, na ang sulat ni Pablo ay nagtuturo na si Kristo talaga ang larawan ng Diyos, ang mukha ng Diyos na hindi nakikita. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Oh, nakita niyo mga kapatid? Paano mo makikita mukha ng Diyos kung wala si Kristo? Kaya nga, ang Diyos na Espiritu, ang ginawa niya, lumabas mula sa kanyang Espiritu ang isang anyong tao. At tinawag ng Bible yun na Logos Theophany. Tinawag yun ng Bible, the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Eto na ngayon, nung lumabas mula sa Diyos, ang isang larawan, ang isang mukha, na may mata, may ilong, may tenga, may kamay, at may paa, na dati ang Diyos, wala namang ganun, anyo. Kasi Espiritu nga siya. Pero mula sa Kanya, ay inexpress niya ang Kanyang larawan, ang Kanyang mukha. Si Kristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya, nung sabi niyang, let us make man in our image, ang tinutukoy niya, yung Espiritu ng Diyos at yung kanyang mukha, likeness, na ang Diyos ay binubuo ng Espiritu at katawan kagaya rin natin. Amen? Everybody say amen kung ano natin. See that? Yan ang mga hiwaga ng Bible, kaya lang hindi yan makukuha sa seminaryo. Kasi yan ay ibinigay lamang ng Diyos sa kanyang lingkod na propeta, Brother Branham, at kung ikaw ay magiging follower ng Prophet Branham, the same Spirit na nagbigay kay Brother Branham ng revelation, yun din ang same Holy Spirit na magbibigay sa iyo ng kaunawaan para maunawaan mo mga bagay na ito. E sabi rito, na mula sa Diyos ay lumabas ang isang anyo, isang katawan, isang anyo ng tao. At ito ay nag-anyong logos. Kaya ang tawag natin dito ay Theophany. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Kaya yun ang unang katawan ng Diyos. Yung Theophany logos. Yun ang una niyang ginamit. Amen. At yun ang ginamit niya sa paglikha. Yung anyo na yun, yung tao na yun. Yun ang nagsasalita. Let us make man. Diba? Let there be light. Nilikha niyang langit at ang lupa. Doon na nagsimula ang Diyos lumikha. Pero nung Espiritu pang Diyos, hindi siya nagsalita. Nung Espiritu pang Diyos, nag-iisip lang siya. Tahimik siya. Hindi siya kumikibo. Gaya ng isang taong tahimik. Sino sa inyong tahimik dyan? Amen. Mas maraming iniisip kaysa nagsasalita. So ang Diyos, nung siya'y nag-iisa pa lamang sa kanyang sarili, Espiritu pa lamang, hindi siya nagsasalita. Hindi siya kumikibo. Pero ang kanyang isip, naglalakbay, naglalaro, nagpaplano. Plano niyang lumikha ng langit at ang lupa. Plano niyang lumikha ng tao. Plinano niya lahat. Paano niya sisimulan. Amen. Anong unahin niya? At ang una niyang ginawa ay yung kanyang anyong katawan. Kaya nga tinawag si Kristo na firstborn of every creation. Panganay sa lahat ng mga paglalang. Kasi yun ang unang ginawa ng Diyos.
magiging tao muna ako. Magiging logos muna ako. Magkakaroon ako ng mukha, mata, kamay at paa bago ako lumikha ng langit at ng lupa. At sinusugan niya ng John 1:1 at saka John 1:18. Nang unang ginawa ng Diyos ay gumawa siya ng kanyang katawan. Kaya si Kristo ang tawag doon ay image of God, larawan ng Diyos. Tunay na larawan ng Diyos na hindi nakikita. Eto na, lumitaw na yung logos, lumitaw na yung body ng Diyos. Anong next na ginawa niya? Diba? Anong next na ginawa niya? Alam niyo ba anong next na ginawa niya? Diba? Mahirap maghula-hula. Amen. Pero sa teaching ng propeta at saka ng Biblia, nagsimula lumikha ang Diyos ng mga anghel. Amen. At dalawang klase ang anghel. Baka akala nyo, isa lang ang klase ng anghel. Dalawang klase ang anghel. Capital A at saka small letter A. Amen? Yung capital A, yun yung mga archangels. Arkanghel. Yan yung mga anghel na may pakpak. Yan yung mga seraphims. Yan yung mga cherubims na nagbantay sa Garden ng Eden na may hawak na tabak na nag-aapoy. Mga capital A angel yon. Amen? Mga ministro ng Diyos. Amen? At merong guardian angel, tagabantay ng bawat isa sa atin. Everybody say amen. Capital A. Pero, pagkatapos ng capital A, gumawa din siya ng small letter A ng mga angel. Mababasa niyo sa book ng Revelation na yung anghel na nagpakita kay John ng Revelation chapter 1 hanggang Revelation chapter 22 na chapter, napahanga si John sa anghel. Tama? At ang sabi ng Bible, masundan niyo, kita niyo, lumuhod si John sa anghel para sambahin. Sapagat si John ay humanga sa lalim ng revelation ng anghel na nagpakita sa kanya ng mga bagay dito. Siya'y humanga at gusto niyang sambahin yung anghel. Pero ano sabi ng anghel? Nakita mo yung verse, Brother Seth? Ano sabi ng anghel? Huwag mo ako sambahin. Huwag, sabi niya. Ang dapat mong sambahin ay ang Diyos. Amen. Sapagkat ako ay kapwa mo rin alipin. Ako ay kapwa mo rin, kapatid, sa mga propeta. Everybody say amen. Propeta pala yung anghel na nagpakita kay John ng mga Revelation chapter 1 and 22. Pero tinawag siya ng Bible na anghel. Tama? Pakibasa kung may nakasunod, mga kapatid. And I, John, saw these things and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. O, kita nyo? Tasambay niya yung anghel. Pero anong klaseng anghel yon? Tuloy. Then said he unto me, See thou do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren, the prophets, and of them which keep the saying of this book, worship God. Kita nyo? Yung anghel pala na nagpakita kay John ng mga malalalim na hiwaga ng book Revelation chapter 1 and 22. Hindi pala anghel na may pakpak. Isa sa mga propeta. Oh. Tinawag ni prophet yung mga small letter A. Yan ang mga sons and daughters of God tayo, yung mga small letter A angel. So, bawat isa sa atin, narito ngayon, kahit tayo ay mga anghel ng Panginoon, malilit nga lang. Hindi capital A. Wala tayo mga pakpak. Everybody say amen. Amen? At yung mga angels na yon, pagtingin mo sa langit, iba-iba ang liwanag. Tama? Hindi lahat ng star ay parehas. Tama? Merong malabo, merong maliwanag. Pinakamaliwanag sa lahat ay ang bright and morning star, yung North Star. Tama? Kaya nga si Jesus Christ tinawag na bright and morning star. Siya ang pinakamaliwanag
na mga bituin sa lahat. Siya ang pinakakapangyarihang anghel. Siya ang ating Father Angel, mga kapatid. Siya ang ating Ama ng lahat ng mga anghel. Si Lord Jesus Christ, the bright and morning star. Amen? At yung mga iba roon, sons of God and daughters of God, tayo yon. Pero yung iba roon sa mga sons and daughters of God, mga angel. Ibig sabihin ng angel, may ministry sa fivefold ministry. Kaya minsan mas maliwanag yung ibang bituin kaysa sa ibang bituin. Ganon din sa church. Mas maningning ang liwanag na dala ng mga naglilingkod sa church. Fivefold ministry, mga kapatid, ay mga angel ng Diyos na nagdadala ng liwanag. Naunawan po ba natin, mga minamahal? Ganon siya kasimple ang mga revelation nito, mga kapatid. That is why sinabi ng prophet at ng Biblia, amen, na ang mga bituin sa langit ay gaya ng kasing dami ng buhangin sa lupa. Amen? Tama? Ang binhi ni Abraham ay gaya din ng buhangin sa dagat. Tama? Bakit? Nisabi ng Diyos kay Abraham yon. Kung wala kang revelation, between, alabok, ano kaya connection nun? Pero, kung may revelation ka, amen? Ang sinasabi ni God kay Abraham at sinasabi ng Diyos kay Abraham, yung mga between na yan, sabi niya, na kasing dami ng binhi mo, balang araw, magiging tao, yung mga stars na yan, gaya ng isang alabok. Si Adan, di ba? Ang unang taong nanging alabok. Everybody say amen. Pero saan galing si Adan? Galing siya! Bilang isang kaluluwa sa presensya ng Diyos na inilagay, binalot ng Diyos si Adan ng alabok. Hindi lang si Adan ang binalot ng alabok, parin tayo. Ay binalot ng Diyos ang ating theophany, ang ating soul ng alabok. Kaya yung mga morning stars, wala na sa langit. Halos nandito na lahat sa lupa. Amen. Everybody say amen kung sila. Nandito na sa lupa. Ito na, nag-aawitan na tayo sa Panginoon. When the morning stars and the sons of God shouted for joy before the foundation of the world. Nasa theophany pa lang tayo noon form. Hindi pa tayo binabalot ng flesh ng lupa. Kaya kung ano yung ginagawa natin noon, nung binalot tayo sa lupa, nagpipraise the Lord. Hallelujah. Amen. Yan ang mga kapahayagan ng Bible. Helang ito, hindi na ito masyadong ginagalaw ng mga seminarista. Kahit dito sa end time, mga kapatid. They never touch it. Hindi na tinuturo mga bagay nito. Hindi ko alam kung abot nila o hindi. But this is the revelation na nilagay ng Diyos sa prophet at nilagay sa bride sa huling mga araw. Kaya sabi rito, mga kapatid. Amen? At ang lumabas sa Diyos ay naging katawan, naging anyong tao. At nang ito'y maging anyong tao, it made the Logos, which we call theophany. Kita niyo, mga kapatid? Out of God came out the Logos. Hindi another God, but the power of God to multiply Himself in many form. Gaya sabi ng Bible on the day of Pentecost, bumaba ang Holy Ghost at ang lahat ng 120 ay binabaan ng 120 tongues of fire. At bawat isa ay nakatanggap ng Holy Spirit. Anong ginawa ni Jesus Christ? Dinivide niya into 120 ang kanyang spirit para lahat mapuspos ng iisang espiritu ng Diyos. That's the power of God. Hindi marami ang Diyos. Meron siyang kakayanan na mag-duplicate, mag-transform, at mag-multiply kahit gaano karami ang mga anak niya. Kung 1,000,000 ang anak niya, 1,000,000 din ang merong Holy Spirit. Pero one God lang yon. Same Spirit. Yun ang kanyang abilidad. Sino sa inyo sumasampalataya na ang Diyos ay maabilidad? Amen? Kaya niyang gawin ang mga bagay nito. Hindi niya kailangan maging dalawa. Hindi niya kailangan maging tatlo. Siya rin yun.
na may kakayanan magparami ng kanyang sarili kung gugustuhin niya para bawat isa sa atin ay mapuspos ng kanyang espiritu. Nandiyan pa po ba kayo? Eh sabi ng prophet, ang theophany ay katawan na mukhang tao. Hallelujah. Ito ay ang logos. Ito ay ang theophany. Ngayon, pag tinignan mo ang theophany, sabi niya, ikaw ay parang tumitingin sa isang tao. Ganun ang Diyos nang pasimula. Nung lalangin niya ang tao, when God made man in His image, He made him a theophany. Amen. Pero sabi ng prophet, saka pa lamang siya inilagay sa alabok sa Genesis chapter 2. Ayan. So nung gawin na ng Diyos ang theophany ng tao, which is the soul, anong kasunod na ginawa ng Diyos? Genesis chapter 2 verse 7, pakibasa mga kapatid. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. A living soul. Naging buhay na kaluluwa na si Adan. Nung gumawa ang Diyos ng alabok, may forma ng tao, mata, kamay, paa, bibig, lahat. At doon ipinasok ng Diyos ang theophany ni Adan, yung soul niya. Kaya ang sabi ng Biblia, ang tao ay naging living soul, naging buhay na kaluluwa. Anong sabi ng prophet? The soul in that man is his theophany. Yan ang hindi nasundan dito sa end time, mga kapatid. Marami nagtuturo ng end time, ng theophany sa end time, pero hindi nila na ipapaliwanag ng tama ang mga aral na ito ng Diyos na binigay sa propeta. Kaya ang mga tao hindi alam kung nasaan ang theophany nila. Ang iba nanghuhula, nasa langit, nasa 7 dimension. Ang iba naman, parating pa lang ang theophany. Napakaraming confusion ang naitinanim sa mga puso ng tao sa end time. At ang end time nagkiklaim, marunong sa mensahe, mas magaling daw sila sa denomination, mas malalim daw sila, pero in reality, mga kapatid, sila man ay kabilang sa mga naguguluhan ng isip. Except the bride of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. God be the glory. Amen? So ngayon, nung bago ilagay si Adan sa alabok, nasaan na si Adan? Nandun na ba sa Eden? Sabi ng prophet. Okay? Paragraph 825. At ibinaba ng Diyos ang tao at inilagay sa katawan na parang kagaya ng mga hayop para mabungkal niya ang lupa. Pero sa kalalagayan niya sa kanyang theophany, hindi siya makahawak, hindi siya makakita, hindi siya makaamoy, hindi siya makaramdam. Kasi hindi pa siya inilalagay sa katawang lupa. Kita? Nasa theophany na si Adan, naglalakad sa garden ng Eden, pero hindi siya makahawak. So ano sabi ng prophet? Paragraph 826. As he walked through the Garden of Eden, habang siya naglalakad doon sa Garden ng Eden, first, as a theophany. Everybody say amen. Kita niyo mga kapatid, hindi nasundan ng end time yan. Na si Adan ay naglalakad doon sa Garden ng Eden, wala pang katawan, naglalakad sa anyong theophany. Kita niyo? Kaya, ang sabi ng propeta ng Diyos, siya'y naglalakad sa Garden ng Eden sa anyong theophany, kagaya rin ng Holy Spirit ngayon na nasa gitna natin. Sa anyong theophany, sabi niya. Na pinangungunahan ng mga hayop at kinukontrol ang lahat ng mga bagay. Kaya nung ilagay siya sa laman, sa katawan, doon pa lamang siya nagkaroon ng 5 senses. Amen? Doon pa lamang siya, sabi roon. At nung habang si Adan ay naroroon sa Garden ng Eden, malungkot siya. Malungkot siya. Kasi nung tinignan yung leon, bagamat yung leon masunurin, sa kay Adan, yung hippopotamus, pero wala siyang nakitang kamukha niya doon sa Garden ng Eden, kaya malungkot siya. Amen? So siya naghingi sa Diyos. Nakita ang Diyos, nakita yung kalungkutan sa kanya, no? Na naghahanap siya ng partner. Oh.
Kaya ang ginawa ng Diyos, pinatulog si Adan.